Po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ang ating ebanghelyo o mabuting balita kung minsan nagtuturo. Pagka minsan naman nagpapaalala, nagbibigay ng halimbawa. Pero ngayon, ang ating ebanghelyo nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Anong ibig ko pong sabihin? Nung dumating si Jesus, tumigil ang malakas na hangin. Nawala ang takot na nararamdaman ng kanyang mga alagad. Kung ating pong titignan, ano bang mas nauna? Yung humupa yung unos o naunang nawala yung takot ng kanyang mga kaibigan? Pero sa wari ko, naunang tumigil ang takot na nararamdaman ng mga alagad nang masigurado nila kasama nila si Jesus. Kapiling nila ang Diyos. Alam po ninyo, sa ating buhay, ang mga takot, parang mga unos yan, parang mga malakas na hampas ng hangin. Sapagkat kapag may unos sa buhay, hindi ba't ito ang pumipigil sa atin? Sabi ng isang psychologist, fear can be paralyzing. Sa sobrang takot, ito yung mga panahong hindi tayo makagalaw. Ito yung mga pagkakataon na hindi tayo makakilos. Dahil dito, maraming pagkakataon na hindi naman yung unos ang siyang nagpapabagsak sa atin. Hindi naman yung mga malakas na hampas ng hangin ang siyang pumipigil sa atin. Kundi ang una nagpapabagsak sa atin, yung takot na ating nararamdaman. Yung takot na ating nararanasan. Kung kaya't po ang mga alagad, mas naunang kumalma at pumayapa ng kanilang masigurado si Jesus iyon. Kapiling ang Diyos kasama si Jesus. Alam po ninyo, yung nangyari po sa mga alagad sa Ebanghelyo ay patuloy pa namang nangyayari sa panahon po natin ngayon. Just like the disciples in the Gospel, we too have experienced many trials and fears in our lives. Kung tutuusin, sadya naman talagang maraming dapat katakutan. Ang isang magulang na ginagawang gabi at araw, ang araw at gabi, natatakot na baka hindi magtagumpay upang mairaos ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Nariyan yung takot ng isang anak kung siya ba'y makakatapos sa kanyang pag-aaral. Nariyan yung takot sa kawalan ng kasiguruhan. Nariyan yung takot dala pa ng ekonomiya, karamdaman, at iba't ibang mga bagay na siyang nagpaparelisa sa atin. Subalit, ano po ba yung gamot sa takot? Malamang sasabihin ninyo, Father, pag takot ka, dapat magmatapang. Pag takot ka, ang katapat ng takot, tapang, hindi. Magugulat kayo, sapagkat sa unang pagbasa, ibinigay sa atin, the antidote for fear is love. Pag daw po natatakot tayo, huwag tayong magtapang-tapangan. Kapag daw tayo ay natatakot, dagdagan yung pagmamahal. Kapag tayo ay nangangamba, huwag lamang umasta na parang ang tapang-tapang, kundi sa panahon ng takot, mas laliman yung pag-ibig. Napansin ninyo, nung nakalipas pong pandemya, hindi ba't lahat tayo takot? Lahat tayo hindi alam ano gagawin. Literal na tumigil ang pagdaloy ng mundo dahil sa COVID. Pero kapansin-pansin, sa kabila po ng takot na ating naramdaman, maraming mga medical frontliners na kahit takot, nagbigay ng sarili. Nariyan po yung hamagpas hanggang ngayon, yung ating hapag ni Inang Peña. Marami ang nangangailangan ng pagkain dahil hindi makabili, hindi makalabas, pero marami rin ang nagbibigay. Kaya nga po maliwanag pa sa sikat ng araw na sa panahong tayo po ay natatakot, ito'y hindi lamang paraan o panahon upang magmatapang, kundi sa panahon ng takot, dagdagan yung pagmamahal. Alam niyo, na maibahagi ko lamang bilang inyong kura paroko, yan po yung pamantayan po natin dito sa parokya. Sa parokya, may espasyo ang bawat isa.
Madali naman kasi natin sabihin na mahal ko kayong lahat. No? Madali naman po laging ipaalala yon, no? Mag-picture-picture lang po ako na parang tumutulong sa mahirap. Oh, ang galing-galing ni Father. Pero sa ating parokya, yun po palagi yung ating pamantayan. Walang lalapit sa ating opisina na aalis ng walang dala. Hindi po tayo mayaman, alam nyo yan. Pero ang lagi ko pong paalala, pag merong lumapit na nangangailangan, anong pwedeng ibigay? Kaya alam niyo, no? Ikwento ko lang, hindi man nila naririnig, yung mga karinderya po dyan sa kabilang kanto, naku, tuwan-tuwa sila ngayon sa parokya. Bakit? Pag may lalapit po sa atin, nahihingi ng pera, wala naman talaga tayo ibibigay na pera. Ang binibigay natin, stub. Pumunta po kayo doon sa karinderya, doon sa may kanto. Mantakin ninyo, napakain na natin yung pulubi, natulungan pa yung mga nagkakarinderya. Kaya sabi ko, ang dasal ko nila ngayon, sana yung mga natulungan natin nagkakarinderya, dahil naisip nila, nalaman nilang, tinutulungan kami ng simbahan, sana magsimba din. At maliwanag na hindi dahilan na walang-wala ka para hindi ka magbigay. Nakakatakot po yung mga taong bigay ng bigay, ha? Huwag kayo masyadong bibilib sa bigay ng bigay. Kasi ang kaya lang ibigay, pera. Hindi kaya magbigay ng pagmamahal, hindi kaya magbigay ng panahon, hindi kaya magbigay ng kanilang pangunawa. Kaya pag yung pera naubos na, wala nang ibibigay yan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ano po ba yung mga takot na ating nararamdaman? Sa panahon ng takot, mas dagdagan yung pagmamahal. At kung saan naroon ang pagmamahal, sigurado, naroon si Jesus. At sasabihin sa atin ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. Sa pagpapatuloy ng ating misa, ialay natin sa mahal na Poong Nazareno yung bawat takot na ating nararamdaman. Nang sa gayon, sa ating pagtunghay sa kanyang lupaypay at sugatang katawan, muli nating mapaalalahanan, ako ito. Kasama natin ng Diyos, kapiling natin si Jesus. Amen.